Dominant Protector. Credit to the author. 4,741-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Idiot. Dahil ang mga taong ito ay may masamang intensyon sa atin, kaya kailangan nating manatili dito. Kung lalabas tayo ngayon, makakahanap na lang sila ng scapegoat para pagtakpan tayo kapag may mangyari. Gayunpaman, hanggat tayo ay nananatili dito, tiyak na hindi sila maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Malamig na ngumuso si Linden sa mahinang boses. Napakurap si Harry, nagniningning ang kanyang mga mata sa pananibik ng siya ay natauhan. Tama, matalino si Young Master Shu. Ito ang pansamantalang imperial na tirahan ng may-ari ng isla, at ako ang panalo sa paglilitis bilang default ng napakaraming tao. Kung may mangyari sa akin dito, tiyak na madadami ang West Island. Gaano man sila katapang, hindi sila maglalakas loob na kumuha ng ganoong panganib. Ang pinakadelikadong lugar ay ang pinakaligtas na lugar. Iyan ang katotohanan. Hanggat naghihintay tayo hanggang sa ipahayag ang resulta ng paglilitis, walang sino man ang makakahawak sa atin. Kampante namang tumikim si Lindan. Oo, iyon lang loika. Si Harry ay kumilos ng buong kataas-taasan at makapangyarihang muli, nakatingin sa mga disipulo sa paligid niya na nakataas ang ulo. Hindi siya natakot, at nagkomento pa sa kanilang mga hitsura ng may interes. Lahat sila ay magiging kanyang mga nakatagong target. Sa training ground, sa isang nakatagong sulok hindi kalayuan sa teleportation array, binabantayan pa rin ni Remilyn ang tagiliran ni Terence. Kahit na si Terence ay hindi pa rin nagpakita ng mga palatandaan ng paggising, si Remilyn ay hindi na nag-aalala tulad ng dati. Kalmado at confident ang ekspresyon niya. Nakita niya ang bawat pagbabago kay Terence nitong mga araw na ito, maliban sa katotohanang hindi pa ito nagigising, lahat ng iba pa ay bumubuti na. Hindi lamang lumakas ang kanyang paghinga at pulso, ngunit ang nakakagulat na sugat sa tiyan ni Terence ay hindi nagamot ng epektibo, ngunit ito ay gumaling sa bilis na nakikita ng mata. Halos gumaling na ito. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, hindi kailanman maniniwala si Remilyn na mayroong isang mahiwagang bagay sa mundo. Hindi lamang siya ay hindi namatay mula sa gayong malubhang nakamamatay na pinsala, ngunit maaari rin siyang ganap na umasa sa kanyang sariling sigla upang pagalingin ang kanyang sarili nang walang tulong ng isang himalang doktor. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi lamang lampas sa sentido komon, ngunit ito rin ay isang himala. Pambihira talaga si Terence. Muli, kinumpirma ni Remilyn ang kanyang mga hinala. Nang makitang bumalik na sa normal ang paghinga ni Terence, bahagya siyang ngumiti at naglakad palabas ng tagong sulok. Pumunta siya sa open space sa ilalim ng araw at kinuha ang kanyang telepono para mag-charge. Bukod sa tagulan, ito ang kailangan niyang gawin araw-araw sa nakalipas na kalahating buwan. Partikular na sinabi sa kanya ni Jenny na singilin ito ng madalas. Kung tutuusin, ito lang ang paraan para makontak nila ang isa't isa. Kapag ito ay naputol, ito ay magiging mahirap. Sa kabutihang palad, bihirang makakita ng ulan sa trial ground na ito sa buong taon. Bagaman ito ay palaging nababalot ng isang layer ng malabo na dugong chi, hanggat sila ay nasa isang bukas na espasyo, ang pagsingil nito ay hindi isang problema. Gaya ng dati, pumunta si Remilyn sa open space sa labas ng teleportation array. May mga bangin sa magkabilang panig ng hanay ng teleportasyon, at maaari lamang siyang magpainit sa araw dito sa tanghali. Gayunpaman, bago niya maibaba ang kanyang mobile phone, bigla niyang naramdaman ang isang figurang kumikislap sa gilid ng kanyang mata. Sino te? Nagulat si Remilyn. Gayunpaman, pagkatapos tumingin sa paligid, wala siyang nakitang sinuman. Sa halip, umihip ang malakas na hangin at buhangin. False alarm lang yon. Nakahinga ng maluwag si Remilyn. Ngayong walang malay si Terence, kailangan niyang umasa sa kanyang sarili para sa lahat. Sa totoo lang, medyo nag-aalala siya. Bagamat isa siyang peak na nascent Soul Realm Master, mahina pa rin siyang babae. At saka, hindi siya invincible sa lugar na ito, at naroon pa rin si Scarface at ang kanyang barkada.
Gaya ng dati, pagkatapos i-charge ang kanyang telepono, iniligpit ni Remilyn ang kanyang telepono at bumalik para alagaan si Terence. Ngunit bago pa man siya makaupo, may narinig siyang magulong yabag na nagmumula sa labas, at pagkatapos ay lumitaw ang isang malaking lalaki na may mapang-akit na aura kasama ang isang grupo ng mga nagbabantang lalaki. Si Scarface at ang kanyang mga tauhan. Ikaw ba? Natarante si Remilyn at mabilis na tumayo sa harap ng walang malay na si Terence. Tiningnan niya si Scarface nang may takot at pag-iingat. Ang lalaking ito ay halatang walang kwenta. Oh, kaya nandito na. Tumingin si Scarface ng taas-baba kay Remilyn, naglalaway. Nagniningning ang kanyang mga mata habang nilulunok niya ang kanyang laway. Parang gusto niya itong suntukin on the spot. Noong nakita niya noon si Remilyn, palagi itong nakasuot ng belo, kaya lang alam niyang may kaakit-akit itong figure, ngunit hindi niya alam kung ano ang hitsura ng mukha nito. Kaya kahit na may mga iniisip siya, hindi siya magiging masyadong impulsive. Pagkatapos ng lahat, sa mga araw na ito, ang mga batang babae na tumingin sa kanilang likod at mukha ay nagpapidama sa mga tao na nagkasala at ang pagtatanggol sa sarili ay hindi lamang sa secular na mundo. Maraming babae sa Sky Class Island, at sa kaunting takot sa kanyang puso, ayaw niyang makipagsapalaran. Ngunit ngayon, tinanggal na ni Remilyn ang kanyang saplot dahil walang ibang tao sa paligid. Ang kanyang magandang mukha ay walang pag-aalinlangan na ipinakita sa harap ng lahat. Kasama ng kanyang kaakit-akit na figure, kung si Scarface at ang iba pa ay walang anumang iniisip na gumawa ng krimen sa oras na ito, maaari lamang itong mga hulugan na hindi sila lalaki. Nadurog ang puso ni Remilyn habang tinitingnan niya ang mga malalaswang ekspresyon ng mga taong ito. Pinagsisihan niya ang kanyang kawalang ingat. Hindi naman ilusyon ang figurang nasal ayan niya sa gilid ng kanyang mata. Isa itong especially iya para kay Scarface at sa kanyang barkada. Ito ang tanging paraan upang ipaliwanag kung bakit biglang lumitaw ang mga taong ito dito. Tama ang hula ni Remilyn. Bawat taon, pagkatapos ng pagtatapos ng pagsubok sa West Island, palaging magdadala si Scarface ng ilang tao upang magpatrolya sa labasan. Ito ang naging routine niya. Ayon sa nakaraang karanasan, palaging may ilang malas na mga challenger na hindi susuko sa oras na ito ng taon, na gagawa ng kanilang huling pakikibaka. Siyempre, ito ay wishful thinking. Pagkatapos ng isang buwan, walang makakaalis. Magkakaroon lamang sila ng pagkakataon pagkatapos ng susunod na pagsubok. Bilang lokal na malupit, mas alam ito ni Scarface kaysa sa iba. Bukod dito, ayon sa kanyang karanasan, ang mga hindi pinalad na mga taong ito ay susuko pagkatapos ng halos isang buwan at kalahati. Ito ang pinakamagandang panahon para i-recruit niya ang kanyang mga underlings. Sa makatuwid, ipinadala niya ang kanyang mga tauhan upang tingnan ang sitwasyon. Hindi niya inaasahang makikita niya si Remilyn, ang kagandahan, nang hindi sinasadya. Sa pagtingin sa nakakaakit na mukha ni Remilyn, halos hindi na ito makayanan ni Scarface. Bagamat medyo natatakot pa rin siya sa sampal ni Terence, nakahiga pa rin si Terence, hindi makagalaw. Siya ay isang rurok ng maagang mystical na Ascension Realm, paano siya matatakot ng isang kalahating patay na tao? Para naman kay Remilyn mismo, pagkatapos ng insidente kay Linden, bagamat natatakot din si Scarface na hindi dapat maliitin ang lakas ng babaeng ito, nabighani pa rin siya sa kagandahan nito. Isa siyang lalaking nagtitimpi sa loob ng ilang dekada. Ngayong bigla na lang siyang nakakita ng ganoong kagandang babae, kung kaya niyang ipagpatuloy ang pagpipigil dahil sa ganoong kaliit na pag-aalala, kung gayon hindi siya si Scarface, kundi isang Ninja Turtle. Sa higit sa 1.5 milyong kapangyarihang panlaban, kailangan niyang ipagpatuloy ang pagsusumikap para sa listahan ng ranggo ngayon. 4,742. Anong ginagawa mo? Nagkunwaring kalmado si Remilyn habang nakakunot ang noo. Nagpapanik siya sa loob. Sinadya niyang humanap ng sulok para magtago si Terence mula sa hangin, at iisa lang ang labasan. Hinaharangan ito ni Scarface at ng kanyang mga tauhan, at walang paraan para makatakas. Ang tanging paraan ay pilitin si Scarface na tumawid. Nothing much. Nabalitaan ko lang sa mga tauhan ko na nandito ka pa kaya pumunta ako para tingnan kung may maitutulong ako. Tumawa si Scarface. Dahil sa takot ay ayaw niyang ipilit ang sarili sa kanya.
Kung kaya niyang ibaba ang ulo ng babaeng ito, that would be the best. Hindi na kailangan. Pinapayuhan ko kayong alisin ang mga taong ito. Kung hindi, kung guguluhin mo ang kapayapaan ko, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Malamig na sumengot si Remilyn, nagpapanggap na malakas. Oh, really? It turns out that you want some peace and quiet. That's good, but this place is really too bad. It can't block the wind or the rain. Kahit anong tingin mo, parang walang kinalaman sa kapayapaan, di ba? Kinurot ni Scarface ang baba niya at tumawa. Malamig na tiningnan siya ni Remilyn at hindi nagsalita. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng lalaking ito. Masyadong malaki ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng kalaban niya. Maliban na lang kung ito ang huling paraan, hindi niya kayang makipaglaban sa kabilang partido. Maaari lamang siyang magpanggap na magalang. Sa buong trial grounds, natatakot ako na ang lugar ko lang ang tahimik na lugar. Kung wala kang pakialam, bakit hindi ka pumunta sa aking lugar upang manatili? Iminungkahi ni Scarface na may masamang intensyon. Hindi, ayos lang akong manatili dito. Maaari kayong pumunta. Agad namang tumanggi si Remilyn. Young lady, sabi nga, umaasa ka sa mga magulang mo sa bahay at sa mga kaibigan mo kapag lumalabas ka. May tuturing tayong magkakilala. Ito ang tinatawag na tadhana. Taos puso kitang iniimbitahan, pero hindi ka ba masyadong walang galang sa pagsasabi nito? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Scarface. Kung ganoon ano ang gusto mo? Nagulat si Remilyn. Kung ang kabilang partido ay naging pagalit sa lugar, sila ay talagang magkagulo ngayon. Wala akong gusto. Gusto ko lang manatili ka sa aking lugar sandali sa samahan mo ako. Sa tingin ko maaari nating linangin ang isang magandang relasyon. Sa wakas ay nahayag ni Scarface ang kanyang buntot ng fox, ang kanyang mukha ay naglalaway habang siya ay tumawa, tapos malayo ay nakulong sa lugar na ito sa hindi na makalabas. Kailangan nating mabuhay. Napakagandang babae mo, hindi mo naman siguro makakasama ito kalahating patay na lalaki upang mamuhay bilang isang balo, tama ba? Ano sa tingin mo, miss? Nagde-daydream ka. Ang mukha ni Remilyn ay biglang naging kasing lamig ng yelo. Okay lang na magpanggap na magalang, ngunit hindi niya kayang tiisin ang mga salita ng kabilang partido. Hoy, hey, maliit na batang babae, hayaan mo akong bigyan ka ng isang piraso ng payo. Mas mabuting huwag kang maging mapagpasyahan. Hanggat samahan mo ako ng ilang araw, ipinapangako ko na walang sino man dito ang maglalakas loob na hawakan kahit isang buhok mo. Mabuti para sa ating dalawa. Gayunpaman, kung tumanggi ka sa isang toast para lang uminom ng forfeit, huwag mong sisihin ang ama na ito kung hindi mo dapat sisihin ang ama na ito kung bakit wala kang kasalanan. Mabagsik ang mukha ni Scarface. Ikaw. Si Remilyn ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Kung hindi dahil kay Terence, napatay na niya ito. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa hayaan siya sa kanya. Hehe, masyado pa akong magalang sa iyo ngayon. Mas mabuting tanggapin mo. Kung hindi, kapag hindi ako magalang, gagawin ko. Sabi ni Scarface habang inabot ang kamay para hawakan ang katawan ni Remilyn. Ano ang mangyayari kung hindi ko gagawin? Sa walang pakialam na boses na iyon, biglang hinawakan ng isang kamay ang pervert na kuko ni Scarface. Kahit anong pilit niya, hindi siya gumalaw kahit isang pulgada. Napasinghap ang lahat sa gulat nang makita kung sino ang nagmamay-ari ng kamay. Agad silang nagkalat sa lahat ng direksyon. Ang mga mata ni Remilyn ay puno ng hindi paniniwala. Tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang mga kamay at sa sobrang tuwa ay hindi siya makapagsalita. Plop! Nanlambot ang mga binti ni Scarface, isang rurok na maagang misteryosong Ascension Realm Master na lumuhad sa lugar, ang kanyang kaluluwa ay halos umalis sa kanyang katawan. Hindi niya akalain na madyay gising si Terence sa ganitong oras na may matinding sugat sa tiyan. At saka, naramdaman niyang mas malakas pa ang aura ng taong ito kaysa dati. Ang mabisyo na taong ito ay maaaring magpalipad sa kanya sa isang casual na sampal noon. Kung gusto niya siyang patayin ngayon, hindi ba mas madali pa kaysa sa pagdurog ng langgam? Ang kanyang pakiramdam ay hindi mali pagkatapos ng lahat, palaging may magandang kapalaran pagkatapos makaligtas sa isang sakuna.
Matapos mawala ng malay sa loob ng napakaraming araw, ang lakas ni Terence ay hindi namamalayan na tumaas sa kalagitnaan ng yugto ng nascent soul. Kakagising lang niya at hindi pa niya lubos na nahawakan ang kanyang kapangyarihan, kaya naman naramdaman ito ni Scarface. Hindi mo pa ako sinasagot. What will happen if I don't? Ang tono ni Terence ay may bahid ng pagpatay habang nakatingin kay Scarface, na nakaluhod sa kanyang harapan. No. No. Nothing much. I just have a cheap mouth. Habang sinasabi ito ni Scarface, binigyan niya ang sarili ng dalawang malalaking sampal at nakiusap na may malungkot na mukha, "Senyor, please spare my life. Ang mura lang talaga ng bibig ko, wala talaga akong ibang ibig sabihin." "Then anong ginagawa mo dito?" sabi ni Terence, kinurot ang kanyang mga labi. I'm here to bid you, senyor." Oo. Nagsasawa ka na yata sa pananatili dito, kaya nandito ako para magpaalam sa iyo. Nagkaroon ng ideya ang lalaking may peklat na mukha. Oh, really? Saka bakit malabo kong narinig na gusto mo siyang matulog sa iyo? Lalong lumalakas ang layunin ng pagpatay ni Terence. Hindi. Ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan. Muntik nang maiihi ni Scarface ang kanyang pantalon, natatakot na mapatay siya ni Terence sa susunod na segundo. Mabilis siyang nakaisip ng ideya. "Senyor, hindi ko talaga sinabing matutulog na ako. I meant to ask your wife to go back with me to pick some good things as my farewell gift to you. It's also a small token of my appreciation." Talaga. Lumingon si Terence kay Remilyn, hinawakan ang kamay nito at kinusat ang kanyang mga mata. Si Remilyn ay nalulubog pa rin sa sorpresa, at nag-react lang siya nang hilahin ni Terence ang kanyang kamay. Namula ang kanyang mukha, at ang kanyang mga pisngi ay kasing pula ng apoy, hanggang sa kanyang tenga. Wala siyang narinig na kahit isang salita, ngunit narinig niya ang sensitibong salitang, "Madam." Mukhang walang balak si Terence na itama siya, lalo na nang siya ang nagkusa na hawakan ang kamay niya. Ibig sabihin pumayag siya. Ngunit hindi pa sila handa. Hindi ba't masyadong mabilis ang pag-unlad na ito? Paano niya ito ipapaliwanag sa kanyang amo pagbalik niya? Ang isip ni Remilyn ay napuno ng ligaw na pag-iisip, at nabalik lamang siya sa kanyang katinoan nang tanungin siya ni Terence sa pangalawang pagkakataon. Itinagilid niya ang kanyang ulo at sinabing, "I think so. Bakit hindi tayo pumunta at pumili ng ilan? Mabuti naman kung tutuusin, mahirap tanggihan ang ganoong kabaitan." Napatingin si Terence kay Scarface, natatawa. "Bilisan mo at manguna ka. 4,743. Oo. Ito ang manggenguna sa daan." Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Scarface. Nakagawa siya ng malaking bilog sa harap ng mga pintuan ng impyerno, at talagang bumalik ang kanyang buhay ngayon. Hindi napigilan ni Terence ang mapangiti habang tinitingnan ang nalulungkot na figure ni Scarface. Lumingon siya para tingnan si Remilyn at pinisil ang kamay nito, "Mahirap sa iyo sa lahat ng oras na ito, tatandaan ko ito." Siya ay hindi kailanman naging isang lalaking marunong mag-sweet talk. Kahit gaano pa siya ka-touch, payak na salita lang ang sasabihin niya. Gayunpaman, ang bawat salita ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso at dumiretso sa kanyang puso. "Hindi. Tungkulin ko." Namula si Remilyn at ibinaba ang kanyang ulo. "Dapat. Ganun ba kalaki ang obligasyon ng temporary teammates?" Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti. "Hindi. Ako. Iyon." Matagal na nauutal si Remilyn, walang masabi. Ano man ang mangyari, ang bagay na ito ay matagal nang lumampas sa mga hangganan ng pagiging isang pansamantalang kasamahan sa koponan. Gayunpaman, bilang isang batang babae, hindi niya ito maaaring aminin ng direkta at sabihin na hindi maipaliwanag na nais niyang protektahan siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, tama ba? Tumawa si Terence at tumigil sa panunokso sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Remilyn at naabutan si Scarface. Kung hindi niya siya bantayang mabuti, baka gumawa lang ng paraan ang lalaking ito para makatakas. Gaya ng inaasahan ni Terence, iyon ang nasa isip ni Scarface. Alam niyang hindi siya ang kapareha ni Terence, ngunit kung hahayaan niya ito at magtago sa isang sulok, hindi na iisipin ni Terence na hanapin siya. Kung tutuusin, walang mas pamilyar sa training ground kaysa sa kanya.
Sa kasamaang palad, ang magaan na hakbang ni Terence ay sapat na upang basagin ang pag-asa ni Scarface. Nagulat siya at natakot, at hindi na siya nang ahas na makipaglaro pa. Kailangan niyang gawin ang sinabi ni Terence. Napakabilis ng takbo ng tatlo. Karaniwang naglalakbay sila sa pinakamataas na bilis ng Scarface. Bilang isang peak early stage mysterious ascension realm expert, kahit na hindi siya eksperto sa bilis, tiyak na hindi mabagal ang kanyang maximum na bilis. Sa loob lamang ng 2 oras, nakarating sila sa oasis sa pasukan ng 10,000 taon na kanyan. Anong ginagawa mo? Nasaan ang regalo na napagkasundoan natin? Bilisan mo, ilabas mo, o gusto mo ako mismo ang gagawa? Nakakunot ang noo ni Terence habang nakatingin kay Scarface. Nanginginig sa takot si Scarface at mabilis na inilabas ang mga kayamanang inimbak niya sa loob ng maraming taon. Bagamat nakaramdam siya ng pighati para sa mga kayamanang ito, walang halaga ang mga iyon kumpara sa kanyang buhay. Kung ang kayamanan ay nawala, maaari pa niyang dalhin ang kanyang mga tauhan upang ipagpatuloy ang pagdarambong dito, ngunit kung siya ay mawala ng buhay, wala na siyang matitira. Nagningning ang mga mata ni Remilyn habang nakatingin sa bundok ng mga kayamanan sa kanyang harapan. Maging si Terence ay hindi napigil ang tumango bilang pagsang-ayon. Damn it, talagang promising itong Mountain King profession. Hindi niya talaga alam na mayaman pala si Scarface. Pumili ka muna. Ngumiti si Terence kay Remilyn, at agad niya itong sinunggaban ng masaya. Hindi siya magiging magalang sa isang tulad ni Scarface, at sa kanyang karanasan, bihira siyang magkamali pagdating sa tunay na magagandang bagay. Pagkatapos maglakad-lakad, pumili siya ng 4 o 5 bagay, at bawat isa sa kanila ay isang bihirang kayamanan sa lugar na ito. Dumudugo ang puso ni Scarface habang nakatingin sa gilid. Kung hindi dahil sa reputasyon ni Terence, ipinaglaban niya ang kanyang buhay sa linya. Ito ang lahat ng kanyang mga kayamanan. Maliban sa maalamat na Thunder Mystical Vine, sila ang pinakamahalaga sa buong trial ground. Ilang dekada na lang ang ginugol niya sa pagkolekta, ngunit sa huli, lahat sila ay binili ng babaeng ito, hindi nag-iiwan ng kahit isang piraso para sa kanya. Gustong sampilan ni Scarface ang sarili, bakit ba kailangan pa niyang sabihin na binibigyan niya sila ng mga regalo? Kahit ibibigay niya, dapat tinago niya muna. Ang paglalantad sa kanila kina Terence at Remilyn ay parang pagpapadala ng tupa sa isang tigre. Ngunit sa kabutihang palad, ang 2 taong ito ay maaari lamang kumuha ng 8 hanggang 10 item sa pinakamaraming. Gaano man karaming bagay ang maaari nilang kunin, hindi nila ito maalis. Ang iba pang bahagyang mas mababang likas na kayamanan ay maaari pa ring maiwan. Sa pagkakataong ito, maaari na lang nilang ituring itong nalulugi para maiwasan ang sakuna. Walang choice si Scarface kundi aliwin ang sarili. Hinintay niyang matapos ni Remilyn ang kanyang pagpili, ngunit nakapout pa rin ang dalaga. Kung hindi lang halos mapuno ang backpack niya hanggang sa pumutok, kukuha pa siya ng ilang piraso. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bihirang pagkakataon na kumuha ng higit pa. Hindi mo naman kami masisisi sa dami ng regalo mo, di ba? Hindi mapigilan ni Terence na matawa sa ekspresyon ni Remilyn. Nilinggan niya si Scarface na nakangiwi sa sakit. Hindi, paano naging posible iyon? Mabilis na umiling si Scarface at pilit na ngumiti. Senior, karangalan ng isang ito na nagustuhan mo ang mga bagay na ito. The more you take, the more na mataas ang tingin mo sa akin. Ang isang ito ay hindi maaaring maging mas masaya. Kung handa kang kunin lahat, ayos lang. Talaga. Tumingin sa kanya si Terence na may kalahating ngiti. Totoo. Mas totoo pa ito kaysa sa tunay na ginto. Tiyak na nagsasalita ako mula sa kaibuturan ng aking puso. Tinapik-tapik ni Scarface ang dibdib niya habang sinasabi ito. Hindi lang siya nagsisikap na magpakitang gilas. Namanhid na siya dito. Dahil kinuha na ni Remilyn ang lahat ng kanyang pinakamahalagang kayamanan, hindi na mahalaga kahit na makakuha pa siya ng 5 o 6 pa sa kanyang natitirang mga kayamanan. Nako, sa sobrang bait mo, tatanggapin ko. Kunin mo silang lahat. Tumawa si Terence, nakakita na siya ng mainit at magiliw na mga panauhin noon, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganito kabait at pagtanggap. Tiyak na masaya ang pakikipagkaibigan sa isang mayamang lalaki tulad ni Scarface. Oo.
Walang kamalay-malay na sumasang-ayon si Scarface, ngunit nag-react lang siya pagkatapos ng ilang sandali. Ang Mountain King, na nasa tuktok ng maagang yugto ng Mystical Ascension, ay mukhang maiiyak na siya. Nauutil niyang sabi, ano? Senior. Hindi ka nagbibiro ha? Hindi, I'm a very honest person. Hindi ako kadalasang nakikipagbiroan sa mga tao. Seryosong tumango si Terence. Hindi. This. What I mean was that with so many things, sigurado ka bang maaalis mo sila? Maingat na tanong ni Scarface. Ito ang kanyang akumulasyon ng mga dekada. Lahat ng uri ng makalangit na kayamanan ay nakatambak sa isang maliit na bundok. Makapangyarihan ang kabilang partido, ngunit ang sabihing kaya niyang alisin ang lahat ng ito ay kalokohan. Naku, wala kang dapat alalahanin dyan. Magaling akong magdala ng gamit. Bahagyang ngumiti si Terence at iwinagayway ang kanyang kamay. Ang bundok ng mga kayamanan ay nawala sa manipis na hangin, walang naiwan. Pumalakpak. Si Scarface ay lumuhad sa lupa sa lugar. Gulat at duguan ang ekspresyon niya. Napatulala siya at hindi nakapagsalita ng matagal. Naramdaman na lang niya na ang kanyang mga mata ay naging itim at ang kanyang buhay ay naging madilim. Salamat sa regalo mo. Magkikita pa tayo. Paalam. Ikinaway ni Terence ang kanyang kamay bilang kasiyahan at umalis kasama si Remilyn. 4,744. Pagtingin sa likuran ng dalawang tao sa di kalayuan ay puro palpak lang ang laman at tuluyang naparalisa ang lalaking may peklat sa lupa. Paulit-ulit niyang binulong ang parehong pangungusap, baby ko. Baby ko. Pagkalipas ng 2 oras, bumalik sina Terence at Remilyn sa exit ng teleportation formation. Si Remilyn ay tumatawa pa rin, at siya ay tumatawa sa buong paglalakbay. Masaya na siyang iniisip ang huling ekspresyon ni Scarface. Hehe, tapos ka na. Siya ay dumaan sa napakalaking dagok. Hindi ka ba maaaring magkaroon ng ilang simpatiya bilang isang babae? Sabi ni Terence, walang imek. Huwag mong sabihin iyan. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Sa tingin ko ay sobrang depressed si Scarface na malapit na siyang magpakamatay. Nakakaawa, hehe. Tumawa si Remilyn habang nagsasalita. Talagang hindi niya akalain na magiging kakaiba si Terence na kunin ang lahat ng ipon ng ibang tao ng ganoon lang. Kahit sino ay tumalon sa isang gusali kung sila ang nasa kanyang sapatos. Ito ay tinatawag na pagkawala ng pera upang maiwasan ang sakuna. Napakadali na sa kanya, okay. Kung hindi, sa palagay mo ba ay madali ko siyang pabayaan? Ngumiti si Terence nang walang pakialam. Wala pang oras si Scarface para atakihin siya at si Remilyn, at hindi nagdulot ng anumang tunay na pinsala, ngunit malinaw na naramdaman ni Terence ang ginawa ng lalaking ito noon. Dahil lang sa magandang mood kaya niya napanatili ang kanyang buhay, kung hindi, pinatay na lang siya ni Terence. Pagtingin sa patay niyang puso, natatakot ako na baka mamatay na lang siya. Tinakpe ni Remilyn ang kanyang bibig at tumawa. Habang nag-uusap sila, dumating ang dalawa sa exit ng teleportation formation. Maganda ang mood niya, pero bigla siyang sumimangot at walang magawang tumingin kay Terence, ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi tayo makakaalis dito. Mukhang maghihintay na lang tayo sa susunod na pagsubok. Ganyan ba talaga kahigpit ang mga restrictions sa teleportation formation na ito? Sumimangot din si Terence. Kung hindi dahil sa insidente ni Nika, hindi magiging malaking problema ang matrap dito. Sa karamihan, maaari niya lamang itong ituring bilang isang closed-door cultivation. Ngunit ito ay may kaugnayan sa kasal ni Nika. Kailangan niyang mabilis na makahanap ng daan palabas. Dapat lang. Noong nawalan ka ng malay, tinanong ko ang 2 gwardya ng West Island. Malinaw nilang sinabi sa akin na kahit ang pinakamalakas na suntok ng isang master ng Great Circle of Nascent Soul ay halos hindi mabuksan ang teleportation sa loob ng 1 buwan, at dapat itong gawin sa lahat ng kakayahan na mayroon siya. Ngunit ngayon ay 1 buwan na at kalahati na ang nakakalipas. Remilyn sighed. Kung hindi dahil sa napakaraming oras na ang lumipas, sa lakas ni Terence na higit pa sa peak na Nascent Soul, naniniwala siyang kaya niya itong subukan. Marahil ay talagang masira niya ang limitasyon ng 1 buwan.
Ngunit ngayon, ito ay isang buong buwan at kalahati. Kahit anong isipin niya, imposible. Kung ganoon nga, bakit hindi mo subukang i-activate muna, itapon mo ako, at pagkatapos ay i-teleport mo ulit ang iyong sarili? Hindi maiwasang magtanong ni Terence. Iyon ang naisip ko, at tinanong ko pa ang dalawang gwardya sa West Island. Sabi nila, baka hindi ito maging successful, at hindi mo kakayanin ang super high load sa proseso ng teleportation sa kalagayan mo noon. Natakot ako na baka may mangyari sa iyo, kaya hindi ako naglakas loob na subukan. Umiling si Remilyn at saka idinagdag, higit pa rito, kahit na ang aking lakas ay nasa tuktok ng orihinal na antas, imposible para sa akin na patuloy na gamitin ang aking pinakamalakas na galaw sa maikling panahon. Hindi ko talaga mapigilan. Nakikita ko. Tumango si Terence bilang realisasyon. Nagawa niyang gamitin ang kanyang pinakamalakas na galaw ng tuloy-tuloy, kaya hindi niya naisip na ang iba ay pareho. Sa mahigpit na pagsasalita, ang patuloy na paggamit ng pinakamalakas na hakbang sa pagpatay ay isa ng napakalalaban sa langit na kakayahan, at imposibleng gawin ito ng mga ordinaryong tao. Ito ay hindi lamang nauugnay sa talento, ngunit upang magamit din ang pinakamakapangyarihang killing move bilang isang trump card, hindi maiiwasang kumonsumo ito ng maraming tunay na chi, at maraming tao ang mauubos ang lahat ng kanilang tunay na chi sa isang galaw. Malayang nagamit lang ni Terence ang kanyang chi dahil sa Jade. Kung ito ay isang practitioner na tulad ni Remilyn, aabutin ng kahit isang buwan bago mabawi, at sa panahong iyon, siya ay bulok na sa kaibuturan. I really wanted to take the risk. Baka mapaalis talaga kita, pero hindi ako makakalabas mag-isa. Natakot ako na kahit makaligtas ka sa teleportation, matarget ka ng dumb rich guy at ng mga kasabwat niya. Pinag-isipan ko ito ng matagal bago ako sumuko sa ideya. Sabi ni Remilyn. Kung i-activate ko ito sa labas ng teleportation formation, may pagkakataon na mapaalis kita. Lumiwanag ang mga mata ni Terence. Casual lang ang tanong niya, hindi kailanman naisip na ito ay talagang posible. Pagkatapos ng lahat, ayon kay Divina, kung gusto nilang i-activate ang teleportation, kailangan nilang i-channel ang chi mula sa loob upang atakehin ang mata ng teleportation formation, at ang mga tao mula sa labas ay hindi maaaring umatake dito. Naisip ni Terence na ito ay isang patay na panuntunan, ngunit ito ay naging hindi ito ganap na totoo. I think so. Nung tinanong ko yung dalawang guards ng West Island, hindi naman nila tuluyang itinanggi. Ang sabi lang nila napakahirap. Sabi ni Remilyn habang sinusubukang alalahanin. How about this? Pumunta ka muna sa teleportation array, at susubukan ko sa labas. Kung magtagumpay ako, pwede kang lumabas. Nagpa siya si Terence. Pwede mo bang buksan? Nagulat si Remilyn. Matagal na siyang sumuko sa ideyang lumabas, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon pa rin ng kumpiyansa si Terence na subukan. Wala akong magagarantiya, ngunit hindi labag sa batas ang subukan. Libre pa rin ako dito. Mag-iisip ako ng ibang paraan. Nakiting sabi ni Terence, hindi gaanong iniisip iyon. Ayon sa kanyang mga haka-haka, bagamat ang pagsubok na teleportation array na ito ay maaaring matukoy ang antas ng lakas ng target kung saan ito nag-teleport, ang kapangyarihan na ginamit nito sa teleport sa huli ay ang makapangyarihang totoong chi na hinihigop ng mata ng array. Sa madaling salita, kahit na lumipas ang isang buwan, hanggat ang tunay na chi na ginawa ay sapat na upang ma-convert sa puwersang nagtutulak ng teleportasyon, ang teleportation array ay gagana pa rin. Pagkatapos ng lahat, itinakda ang isang buwang limitasyon para sa mga normal na peak na nascent soul realm cultivator, at hindi kasama dito si Terence. Siyempre, ito ay sariling hula lamang ni Terence. Kung ito ay gagana o hindi depende sa mga resulta. Hanggat totoo ang teoryang ito, naniniwala si Terence na dapat silang dalawa ay makaalis sa lugar na ito ng ligtas. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng kanyang mga pag-atake ay higit pa sa normal na peak na nascent soul cultivator. Bagamat isang buwan at kalahati na ang nakalipas, may pagkakataon pa rin na magtagumpay. O sige.
Nang makita ang excitement ni Terence, hindi inisip ni Remilyn na posible ito, ngunit pumasok pa rin siya sa teleportation formation. Matapos tumayo si Remilyn sa gitna ng teleportation array, napagmasdan ni Terence ang posisyon ng array ay. Dahil isa itong espesyal na teleportation array na ganap na sarado, at dahil sa ilang uri ng safety setting, ang array ay nagkataong nasa isang sulok na pinakamaliit na malamang na maabot ng isang pag-atake. 4,745. Kung walang mga espesyal na pamamaraan, ang mga ordinaryong magsasaka ay hindi makakaatake mula sa labas. Gayunpaman, hindi ito problema para kay Terence. Kung gusto niyang matamaan ang formation core, mayroon siyang hindi bababa sa 5 magkakaibang paraan upang gawin ito. Gayunpaman, pinili niyang gamitin ang kanyang pinakamalakas na kasanayan sa martial arts. Nagkaroon ng mahinang dagandong ng dragon, at ang layunin ng pagpatay sa 5 elemento ay sumugod sa palad ni Terence. Ito ay mabilis at nangingibabaw, ngunit ito ay parang isang tunay na dragon, at si Terence ay maaaring magpalit ng direksyon sa isang pag-iisip. Hindi nakakagulat, ang 5 elemento ng layunin ng pagpatay ay tumama sa gitna ng hanay ng teleportation. Pagkatapos, sa sobrang gulat na titig ni Remilyn, ang buong hanay ng teleportasyon ay biglang kuminang ng isang nakasisilaw na puting liwanag. Na-activate talaga. Nang makita ang figure ni Remilyn na nawala sa teleportation formation, biglang kumalma ang puso ni Terence. Nagamit lang niya ang 50% ng kanyang purong chi ngayon, at matagumpay niyang napaalis si Remilyn. Ipinakita nito na kahit na ang kanyang teorya ay hindi ganap na tama, dapat itong malapit sa katotohanan. Tama ang hula niya kanina. Ang dahilan kung bakit sinabi ng mga opisyal ng West Island na ang isang buwan ang pinakamataas na oras na maaari silang mag-teleport ay dahil iyon ang maximum na limitasyon sa pag-atake ng isang peak na nascent soul cultivator. Ngunit iba si Terence. Ang kanyang tunay na lakas ay maihahambing na sa isang tunay na profounding stage cultivator, at ang kapangyarihan ng kanyang mga kasanayan ay higit pa sa isang normal na peak na nascent soul cultivator. Hindi lang iyon, ngunit si Terence ay isa lamang mid-stage na nascent soul practitioner sa ibabaw, at ang chi na ginamit niya ay true blue nascent soul chi, kaya lang ito ay napakalakas. Hindi siya pinaghigpitin ng antas ng pagbuo ng teleportation. Kung ito ay isang profound stage master, maaaring hindi makayanan ng formation ang isang pagsabog ng chi mula sa kanya. Natural, walang paraan para magpadala ng isang tulad ni Terence. Marahil ito ang tunay na lansihin. Ito ay tulad ng isang lancha. Kung nais ng isa na tumawid sa 100 milya na ilog na may malakas na hangin at alon, dapat silang magkaroon ng sapat na lakas sa pagmamaneho. Kung hindi, hindi sila makakarating sa kabilang panig. Kasabay nito, ang mga pasahero sa bangka ay hindi maaaring lumampas sa karga ng mismong lancha. Kung hindi, hindi man lang sila kwalipikadong sumakay sa bangka, lalo pang tumawid sa ilog. Ang isang normal na peak na nascent soul ay hindi makakapagbigay ng ganoon kalakas na puwersa sa pagmamaneho. Tulad ng para sa profounding stage masters, mayroon silang kapangyarihang ito, ngunit napakabigat nila para makasakay sa barko. Ang pambihirang ito na si Terence na may bigat ng isang nascent soul stage master at ang lakas ng isang profounding stage master ang nagawa niyang ipaglaban. Walang pag-aalinlangan, pumasok si Terence sa formasayon at isinaaktibo ito na may isa pang layuning pagpatay ng 5 elemento. Sa hapon, pagkatapos ng pahirap na paghihintay na tila mga taon, sa wakas ay nakaligtas sina Harry at Lyndon sa panganib. Matagumpay nilang hinintay ang sandali upang ipahayag ang mga resulta ng pagsusulit. Ang mga hukom at kalahok ay muling nagtipon sa gilid ng bakuran ng palasyo. Napangiti si Harry nang makita niyang muling lumitaw sina Cassandra at Nika sa harap ng lahat. Hindi niya napigil ang malunok ang kanyang laway. Mula ngayon, ang munting kagandahang ito ay magiging kanya na. Nang makita ang malaswang ekspresyon ni Harry, hindi mapigilan ni Nika na makaramdam ng pagkahilo. Walang magawa siyang tumingin kay Cassandra, umaasa na matutulungan siya ng kanyang ina na alisin ang walang hiyang bastard na ito. Sa kasamaang palad, hindi tumugon si Cassandra sa kahilingan ng kanyang anak.
Bilang may-ari ng West Island, gaano man niya kamahal si Nika, wala siyang masabi sa publiko. Sa katunayan, kahit na may inayos siya, hindi niya maipalam kay Nika. Sapat na para sa kanyang ina na pasanin ang mga maruruming bagay na ito. Hindi pa oras para kay Nika na gampanan ang responsibilidad. Hindi niya alam na ang inosente at mabait na anak ni Cassandra ay lihim na nagmumura sa kanyang puso. Kung talagang nakuha ng walang hiyang bastard na si Harry ang gusto niya ngayon, kakopyahin niya ang maliit na curly bear ni Natalie at hahanap ng pagkakataon na patayin din si Harry, para sila ni Linden ay nasa iisang bangka. Si Harry naman ay nakalubog pa rin sa pangarap na mamuno sa harem ng kanlurang bahagi ng isla. Tatawa na sana siya ng kalokohan kung hindi dahil sa palagiang paalala ni Lindan. Salamat, mga hukom. Ang mga resulta ng lahat ng mga tagakuha ng pagsubok ay tumpak na nasuri. Naniniwala ako na sila ay patas at layunin. Iaanunsyo ko ang huling resulta ngayon. Nilaibat ng mga mata ni Cassandra ang mga tao habang dahan-dahan siyang nagpahayag. Bago pa siya makatapos, ang mga mata ng lahat ay nakatutok na kay Harry. Alam ng lahat na ang lalaki ay magkakaroon ng huling pagtawa, walang duda tungkol dito. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang dumating ang isang hiyawan mula sa direksyon ng teleportation array sa hindi kalayuan. Napatingin ang lahat at nakitang may dalawang tao na biglang lumitaw sa exit ng teleportation array. Sa isang iglap, napatulala ang lahat. Nandito na lahat. Mukhang hindi tayo late. Ang swerte natin. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, ngumiti si Terence at naglakad patungo sa kanila. Sumunod si Remilyn sa kanyang likuran na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Sa pagkakataong ito ay naantala ng kalahating buwan, at naisip ni Terence na ang alikabok ay naayos na. Magiging mas mahirap na harapin ang bagay na ito, ngunit hindi niya inaasahan na maantala din si Cassandra ng kalahating buwan, sa tamang panahon para sa kanya at kay Remilyn. Ito ay talagang isang pagkakataon. Terence. Lumiwanag ang mga mata ni Nika. Tinatawag na ni Jenny at Natalie ang mga pangalan ni Terence habang nagmamadali silang lumapit. Kung wala ang kanyang ina sa kanyang harapan, mas mabilis na sumugod si Nika kaysa sa kanila. Ngayon, kaway-kaway lang siya sa kanila mula sa malayo. Tumawa si Terence habang sumagot sa mga babae. Si Remilyn, na nasa likuran niya, ay hindi na makapaghintay na tumakbo sa tabi ni Vanessa. Matagal nang nag-aalala si Vanessa tungkol sa kanya, at halatang medyo haggard siya. Pinasakit nito ang kanyang puso. Kuya Ford. Ayos ka. Alam kong hindi ka mamamatay ng ganoon kadali. Tawa ng tawa si Wenhan at dinala si Eliza para salubungin si Terence. Niyakap niya si Terence ng isang big bear. Siya ay nasa tenterhooks sa nakalipas na kalahating buwan. Hindi siya makakain o makatulog sa gabi, at pamayat siya ng husto. Maging ang masculine aura niya ay medyo mahina. Pasensya na kung pinag-alala ko kayo. Naantig si Terence. Kung hindi siya tunay na kapatid, hindi siya mag-aalala sa kanya ng ganito. Hindi siya naging kapatid para sa wala. Imposible. Imposible talaga. Paano ka nakalabas? Si Harry ay tila nakakita ng isang ghost habang umiling siya sa hindi makapaniwala, hindi kaya ang kanlurang bahagi ng isla ay nagbukas ng pinto sa likod para sa iyo. Hindi ba't sinabi mo na hindi ka na makakalabas pagkatapos ng isang buwan? 4,746. Itong alagad ng North Island, kino-question mo ba ang pagiging patas ng ating West Island? Pinandilatan ni Divina si Harry, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at layuning pumatay. Hindi lamang hinukay ng taong ito ang mystical na baging ng Thunder, ngunit naglakas loob din siyang tanungin ang pagkakasangkot ni Terence sa West Island. Sa kanyang mga mata, ito ay isang sinasadyang pagpukaw. Naisip niya ba talaga na hindi pumapatay ng tao ang West Island? Wala, feeling ko lang nakakaiba. Kung hindi, paano biglang sumulpat ang lalaking to? Don't you guys think so? Nagulat si Harry at mabilis na ginamit ang iba bilang isang kalasag. Kung tutusin, lahat ay kasing curious din niya, paano lumitaw sina Terence at Remilyn nang wala saan.
Sa katunayan, hindi lang sila, kahit si Cassandra, Divina at ang iba pang nakatataas sa West Island ay nadama na hindi ito kapanipaniwala. Maaari pa rin silang maihatid pagkatapos ng 1.5 buwan. Ito ay isang bagay na hindi pa nangyari noon. Ito ay hindi pa nagagawa. Naku, mukhang curious ka talaga dito. Saka ako maawa at sasabihin sa'yo. Yung profounding stage expert na yun ang nagpalabas sa atin. Sabi ni Terence na may bahagyang ngiti. What? That was impossible. Kung kaya kanyang palabasin, bakit hindi siya mismo ang lumabas? Mabilis na gumana ang utak ni Harry sa pagkakataong ito at nakita agad ang kapintasan. Naguguluhan din ang iba, lalo na ang mga tulad ni Cassandra. Pamilyar sila sa operasyon ng teleportation formation at alam nila na imposible para sa isang master ng profounding stage na i-activate ang teleportation formation. Sinubukan nila ito ng maraming beses sa nakaraan, ngunit hindi sila nagtagumpay. Hehe, pwede mo naman siyang tanungin. Ang taong iyon ay nakulong doon sa loob ng maraming taon. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng mga trick ang kanyang binuo? Maraming kakaibang tao ngayon. Irresponsibleng sabi ni Terence. Ayaw niyang may maghinala sa kanya, kaya minabuti niyang magsinungaling na lang. Walang makapag-kumpirma nito kay Scarface, kaya't ituloy na lang niya ang sinabi niya. Humalaklak si Remilyn, ngunit mabilis na yumigting ang kanyang ekspresyon. Dahil ayaw ni Terence na may makaalam, kailangan niyang ilihim ito sa kanya hanggang sa katapusan ng panahon. Nagkatinginan ng mga tao nang marinig nila ito. Nakita na nilang lahat si Scarface dati. Posible ba para sa isang sakam at brutal na Mountain King na magpadala ng isang tao ng biglaan? Pero wala silang magawa kahit ayaw nilang maniwala. Tulad ng naisip ni Terence, walang paraan upang patunayan ito. Hanggat hindi siya ilantad ni Remilyn, maaari lamang nilang hayaan si Terence na sabihin ang anumang gusto niya at ito ay magiging isang walang kabuluhang kaso. Malamig na tiningnan ni Harry si Terence at mayabang na sinabi, ayos lang kung lalabas ako. Hindi mahalaga. Sa anumang kaso, hindi ito maaaring magdulot ng banta sa akin. Ipapakita ko lang sa iyo ang sandaling manalo ako sa huli. Oh! Tumawa ng walang pakialam si Terence at hindi pinansin ang lalaki. Humarap siya kay Cassandra at nagtanong, I'm sorry, where can I register my spoils? Ngumiti si Cassandra at tumanggo sa alagad na kinauukulan, at agad na lumapit ang isang hukom upang bigyan si Terence ng pagtatantya. Halata na ang resulta. Anong klaseng kayamanan ba ang kayang ilabas ng lalaking ito, na hindi man lang mapanatili ang kanyang munting buhay? Sayang ang oras ng lahat. Ngumisi si Harry. Karamihan sa iba pang mga tao ay ganoon din ang iniisip, ngunit nang makita nila ang inilabas ni Terence, kumukulo ang mga tao. Thunder Mystical Vine, it was the Thunder Mystical Vine again. Sina Cassandra, Divina, at ang iba pang mga nakatataas sa Western Island ay hindi maiwasang maramdaman na kumikibot ang kanilang mga mata. Nakahukay na si Harry ng isang Thunder Mystical Vine, at iyon ay sapat ng nakakagalit. Hindi nila akalain na bibigyan sila ni Terence ng isa pa. Binibigyan ba niya ng paraan ang ibang mga alagad? Gayunpaman, pagkatapos tingnan ang Thunder Mystical Vine na inilabas ni Terence, ang mga matataas na tao ay naging mas palakaibigan. Isa itong mature na Thunder Mystical Vine, at hindi man lang ito nabunot, na nangangahulugan na ito ay ganap na makatwiran. Ito ay ganap na naiiba sa Harry. Dilat ang mga mata ni Harry habang nauutal, hindi makapagsalita. Bumaling siya kay Linden Shu, nagtataka kung bakit may Thunder Mystical Vine ang mapagpanggap na tusok, at mature na iyon. Umiling din si Linden sa hindi makapaniwala. Pagpasok nila, walang mature na Thunder Mystical Vine, at walang lugar para itago ito sa katawan ni Terence at Remilyn. Paano nila nakuha ito? Nagkagulo ang mga tao. Nanalo na si Harry sa unang pwesto sa isang immature na Thunder Mystical Vine. Hindi nila akalain na may lalabas na mature na Thunder Mystical Vine at tatapakan si Harry. Masyadong madrama ang eksenang ito, parang napag-usapan na nila ito noon pa. Imposible ito. Paano ito naging posible?
Saan mo ito nakuha? Dilat na dilat ang mga mata ni Harry, mababaliw na siya sa ekspresyong iyon. Malapit nang magkatotoo ang hiling ng harem, at malapit na silang madurage ng paa, lalo na ng kanilang kaaway na si Terence. Kahit sino ay mababaliw niyan. Naku, regalo din iyon ng profounding stage expert na iyon. Talagang napakabuting tao siya. Ang irresponsibleng sagot ni Terence ay nakabasag ng salamin ng lahat. Ito. Si Harry ay nagluwa ng isang subo ng dugo sa galit. Nangitim ang mga mata niya at muntik na siyang mawala ng malay. Habang mas mataas ang kanyang inakyat, mas malala ang pagkahulog. Siya ang epitome nito. Habang ang panig ni Terence ay nabigla pa, ang panig ni Remilyn ay hindi kailangang manalo tulad ng kay Terence, ngunit kailangan pa rin niyang dumaan sa mga galaw. Maaari lang niyang kunin ang dalawang kayamanan na kinulit niya kay Scarface at madali itong harapin. Hindi rin niya ipapahiya si Vanessa. Tungkol naman sa Thunder Mystical Vine, mas mabuting itago ito ng malalim hanggat maaari, tango lang ang magpapakita nito sa publiko, maliban na lang kung kailangan niyang kunin ito tulad ng ginawa ni Terence. Manghihingi lang ito ng gulo. Sa ganitong paraan, ang unang pwesto ni Terence ay hindi matitinag, at gaano man kayo si Harry, wala itong silbi. Ang kanyang Thunder Mystical Vine at ang kay Terence ay nagkakahalaga ng higit pa sa kaunti. Walang paraan upang ihambing ang dalawa. Pagkatapos ng lahat, ang isang mature na Thunder Mystical Vine ay maaaring gamitin upang pinuhin ang Supreme Grade Thunder Mystical Pill, habang ang isang Unripe Thunder Mystical Vine ay maaari lamang gamitin upang pinuhin ang mababang Grade Thunder Mystical Pill sa karamihan. Ang una ay may rate ng tagumpay na halos 100%, habang ang huli ay nagkaroon lamang ng rate ng tagumpay na mas mababa sa 60%. Ano ang nariyan upang ihambing? Sa sandaling ito, si Joshua at ang iba pa na nakatayo sa isang sulok ay tumingin sa Thunder Mystical Vine sa mga kamay ni Terence mula sa malayo. Hindi nila maitago ang katakawan sa kanilang mga mukha at nagkatinginan. Hindi nila inaasahan na ang isang mahinang lalaki ay makakakuha ng isang mature na Thunder Mystical Vine sa huli. Ang ganitong uri ng langit. Ang pagtanggi sa swerte ay napakabuti. 4,647. Hindi maiwasan ni Joshua at ng iba pa na lihim na magsisi. Kung hindi pa sila nakipaghiwalay sa batang ito noon, maaaring hindi nahulog sa mga kamay ng batang ito ang Thunder Mystical Vine, kundi sa sarili nilang mga bulsa. Dapat malaman ng isang tao na ang mga ugat ng paglago na nakuha nilang tatlo sa pamamagitan ng maingat na paraan ay simpleng murang mga kalakal kumpara sa Thunder Mystical Vine. Gayunpaman, huli na para magsisi ngayon. Wala silang magawa kundi maglaway. Sa kabutihang palad, dahil nasa unang pwesto na si Terence, nangangahulugan ito na malapit na siyang maging manugang ni Cassandra. Kapag naging manugang na siya ng West Island, wala na siyang kinalaman kay Remilyn. Ito lang ang tanging bagay na naaaliw ni Joshua sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang dalawang kampa na nakatayo sa likuran niya, sina Jeff at Paul, ay may gustong sabihin ngunit napatigil sila nang makita nila ito. Dati, kapag hindi lumabas si Remilyn, sinabi niya na wala siyang pakialam kung buhay pa si Joshua o hindi. Sa makatuwid, pareho silang nadama na hindi na kailangang magdagdag sa mga problema ni Joshua. Kaya naman, hindi nila binanggit ang kanilang nakita sa trial ground. Gayunpaman, ngayon, hindi lamang si Remilyn ang lumabas, ngunit kahit ang isang mabangis na lalaki na tulad niya ay lumabas din. Kailangang sabihin ng dalawa kay Joshua ang tungkol dito. Kung hindi, kung ang bagay na ito ay maaantala hanggang sa huli at nalaman ni Joshua na sila ay niligawan ng napakatagal dahil inilihim nila ito, tiyak na lilipad siya sa galit sa lugar. Hindi kayang tiisin ng dalawa ang matinding galit ni Joshua. Yan. Kuya Ren, may sasabihin kami sayo. Kailangan mong kumapit pagkatapos marinig. Maingat na sinabi ni Jeff. Ano ito? Lumingon si Joshua at tumingin sa kanilang dalawa na tila may gustong sabihin ngunit nagdadalawang isip. Hindi niya maiwasang sumimangot. If you have something to say, then say it. Sige. Kuya Ren, you must stay in there. Bulong ni Jeff sa mahinang boses.
Pagkatapos ay tiningnan niya si Paul, na nagpapahiwatig na siya ay magsasalita. Kuya Ren, actually si Remilyn ay nakipag-ugnay na sa lalaking Terence na iyon. Nakita naming dalawa siya ni Terence na may relasyon sa sikat ng araw. Isa silang out-and-out adulterous couple. Diretsong sabi ni Paul. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Sinampal ni Joshua ang Paul nang walang sinasabi. Umikot si Paul ng 3 magkakasunod at halos mawala ng malay. Hindi sila pinaniwalaan ni Joshua, ngunit imposible lang. Sino si Remilyn? Isa siya sa 2 morning pride ng East Province, isang inosente at dalisay na babae. Paano siya nakipag-ugnay sa isang lalaki ng casual at nagkaroon pa ng bawal na relasyon? Siguradong nananaginip ang batang ito. It's really not nonsense. Kinuna namin ito ng picture. Bilasan mo at ipakita mo kay Kuya Ren. Tinakpin ni Paul ang kanyang namamagang bibig gamit ang isang kamay at tumingin kay Joshua ng may awa habang hinihimok si Jeff na maglabas ng ebidensya. Sa ilalim ng nakamamatay na tingin ni Joshua, nagmamadaling inilabas ni Jeff ang kanyang digital camera. Pagkaraan ng ilang sandali na kalikutin ito, nakita niya ang mga larawang kinunan niya noon at maingat na ibinigay kay Joshua. Tiningnan ni Joshua ang larawan at agad na natigilan. Bagamat hindi masyadong malinaw ang larawan, sapat na upang makilala ang 2 pangunahing tauhan sa larawan. Sino pa kaya ito kundi si Remilyn? Nanlamig ang puso ni Joshua habang nakatingin sa walang pigil na posisyon ng 2 sa larawan. Walang magawa siyang pinagmamasdan habang ang kanyang Diyosa ay talagang may karelasyon na ibang lalaki. Sa isang iglap, tuluyan na siyang nasaraan ng loob at naisip pa niyang mamatay. Wow! Hindi ko akalain na ganito pala ka-open ang batang si Miss Hollis. Sayang naman. Si Baste, na nasa tabi niya, ay lumapit at tumingin. Hindi niya napigil ang malunok ang kanyang laway. Matagal na rin siyang naglalaway kay Remilyn. Sok! I told you she's a slut. Senior Marshal Kuya Ren, hindi ka naniniwala sa akin noon, pero ngayon nakita mo na ito ng sarili mong mga mata. Hindi pinalampas ni Judy ang pagkakataong magchismis. Si Remilyn ay palaging mataas at makapangyarihan sa harap nila, kumikilos tulad ng isang Diyosa na walang pakialam sa mortal na mundo. Ngayon, sa wakas ay bumalik na siya sa kanyang orihinal na sarili. Isa lang siyang walang hiyang slut. Bitch. Galit na galit si Joshua kaya umaakyat ang usok mula sa tuktok ng kanyang ulo. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin habang nakatingin kina Terence at Remilyn, ang adulterous couple. Sa sandaling ito, 2 lang ang nasa isip niya. Gusto niyang patayin si Terence at pagkatapos ay halayin si Remilyn bago siya patayin. Nakakalungkot na ito ang teritoryo ng kanlurang bahagi ng isla. Higit pa rito, ito ang gilid na patio ng imperial na tirahan sa ilalim ng pagbabantay ng publiko. Gaano man kagalit si Joshua, maaari lamang niyang pigilan ang kanyang galit. Kung hindi, kung gagawa siya ng hakbang, siya ang unang magdusa. Kuya Ren, huwag kang magmadali. Hindi mo kailangang makipag-away at pumatay para mailabas ang iyong galit. May paraan ako para mapahiya itong mag-asawang nangangalunya sa publiko at hayaan si Kuya Ren na ilabas ang iyong galit. Inilibot ni Jeff ang kanyang mga mata at nagmungkahi. May paraan ka ba talaga? Kahit na ang mga mata ni Joshua ay nagluluwa pa rin ng apoy, mayroon pa rin siyang ilang katwiran na natitira sa kanya. Lumingon siya at tumingin kay Ren Bachian. Paulit-ulit na tumango si Jeff at bumulong sa tainga ni Joshua. Paulit-ulit na tumango si Joshua at sinabing puno ng hinanakit ang mukha, sige, gagawin namin ang sinabi mo. Ngayon, ipapakita namin sa lahat ang tunay na kulay ng mapangasar na mag-asawang ito. Pagkatapos nito, hahanap ako ng pagkakataon para patayin sila. Habang nag-uusap sila, sinimulan na ni Cassandra na ipahayag ang mga resulta. Kahit na walang suspense, kailangan pa rin nilang dumaan sa mga motion, ladies and gentlemen, after the judges' cross-evaluation, opisyal kung iaanunsyo ang pinal na nagwagi sa paglilitis na ito Terence mula sa North Island. Walang gaanong pagpalakpak, ngunit ang lahat ay nakatingin kay Terence nang naiinggit, lalo na si Harry.
Dahil nanalo siya sa pagsubok, oras na para ipahayag ang pinakamahalagang kaganapan. Ayon sa mga patakaran, ang mananalo sa pagsusulit ay magiging asawa ng aking anak. Payag ka ba, Terence? Ang mga mata ni Cassandra ay nahulog kay Terence, at may kaunting kagalakan sa kanyang mga mata. Tutal, matagal na niyang tinitigan ang taong ito. Hindi masamang sabihin na isa siyang dragon sa mga lalaki. Bukod dito, nagkaroon siya ng relasyon sa kanyang anak na babae, at silang dalawa ay isang match made in heaven. Tumingin si Terence sa mahiyaing Nika at ang kanyang isip ay nasa gulo. Kung sasagutin niya ang tanong na ito, nangangahulugan ito na opisyal na niyang makakasama si Nika mula ngayon. Masyadong unfair sa ibang babaeng kaibigan na naghihintay sa kanya. Hindi mahalaga kung ito ay tungkol sa relasyon o bono, sinuman sa kanila ay mas mataas kay Nika. Sa mga tuntunin ng katayuan, sila ay dapat na irerango muna. Naramdaman ni Terence na napakalaki ng utang niya sa kanila, at maaaring hindi niya mabayaran ang lahat ng ito sa buong buhay niya. Ngunit ito ay isang emergency, walang paraan na siya ay umatras ngayon. Seryoso siyang tumango, payag ako. 4,748. Tatlong simpleng salita lang iyon, ngunit pinalubog nito si Nika sa walang kapantay na kahihiyan at saya. Marami siyang iniisip sa mga araw na ito, at ang kanyang puso ay kay Terence, ngunit alam niya na ito ay masyadong biglaan. Medyo hindi siya mapalagay, hindi sigurado kung mapagkakatiwalaan ba talaga nila ang isa't isa habang buhay. Gayunpaman, dahil sa malubhang pinsala ni Terence, ang kanyang pagkabalisa sa nakalipas na kalahating buwan ay natakpan. Hindi niya inaasahan na magbabago ang mga pangyayari ngayon. Sa wakas ay napagtanto ni Nika na magkakaroon talaga siya ng katayuan kay Terence. Masyadong biglaan ang lahat, biglaan na hindi niya alam kung paano magre-react. Ngunit ngayon, bagamat hindi pa rin alam ni Nika kung ano ang magiging hinaharap, alam niya ang sarili niyang puso. Nang marinig niyang sinabi ni Terence ang dalawang salitang iyon, nakaramdam siya ng ginhawa at saya, at sapat na iyon. Sina Jenny at Natalie ay nakaramdam ng maasim na pakiramdam sa kanilang mga puso nang marinig nila ang pangalan ni Terence. Hindi pa nila naramdaman ang ganito noon. Sa kanilang mga personalidad, bihira lang silang magulo sa isang bagay. Kahit na sa mabigat na pinsala ni Terence, nag-alala lang sila sandali sa simula, ngunit pagkatapos malaman na maayos na si Terence, mabilis silang nakabawi. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, hindi nila maiwasang makaramdam ng hindi maipaliwanag na pait sa kanilang mga puso. Parang kinuha sa kanila ang isang bagay na mahal nila. Alam nilang hindi sila iiwan ni Terence dahil dito, ngunit nakadama pa rin sila ng kawalan. Gayunpaman, ang dalawa sa kanila ay hindi talaga mahihirapan nito. Pagkatapos ng lahat, sila ang nag-udyok kay Terence na magiging asawa ni Nika sa simula pa lang. Gagawin nila ito balang araw, ngunit ang kanilang matalik na kaibigan, si Nika, ang unang nakakuha nito. Kung ikukumpara kay Jenny at Natalie, si Remilyn ang mas nag-aalala. Nakagat niya ang kanyang labi habang nakatingin kay Terence, hindi alam kung paano magre-react. Dapat ba niyang batiin si Terence, o dapat ba niyang kamuhian ang walang pusong lalaking ito? Hindi maiwasan ni Remilyn na makaramdam ng kaunting panghihinayang. Bakit siya lumabas at nanatili kasama si Terence sa training ground? Hindi ba mas maganda iyon? Kapag sila ay pinakawalan, si Terence ay tiyak na ikakasal kay Nika. Ito ay isang bagay na matagal nang inihayag, at si Terence mismo ang nagsabi sa kanya. Paano niya makakalimutan ang isang mahalagang bagay? Napabuntong hininga si Vanessa at tinapik ang kamay ni Remilyn. Siya ay naging mahalagang disipulo ni Remilyn mula pa noong bata pa siya. Siya ay mas katulad ng kanyang sariling anak na babae kaysa sa kanyang sarili. Paanong hindi niya malalaman ang iniisip ni Remilyn? Iniisip niya na kung si Terence at ang kanyang mahalagang disipulo ay maaaring maging mag-asawa, maganda iyon. Sa kasamaang palad, ginawang tanga ng tadhana ang mga tao. Ngayong si Terence ang magiging asawa ni Nika, hindi na siya maaaring magpakasal sa iba. Hindi lamang ang West Island ang hindi sumang-ayon, ngunit kahit siya ay hindi sumasang-ayon.
Nang makitang sumang-ayon si Terence sa harap ng lahat, masaya si Cassandra at opisyal na niyang ibibigay ang pangalan sa dalawa, ngunit bago pa siya makapagsalita ng anuman, dalawang tao ang biglang tumayo mula sa karamihan at malakas na nagsalita, "Hindi." Lahat ng naruroon ay natigilan habang nakatingin kay Jeff at Paul na may kakaibang ekspresyon. Naglakas loob pa silang hadlangan si Cassandra sa publiko. Pumasok ba sa utak nila ang tubig? Napagod ba sila sa pamumuhay? Sino bang nagsabing hindi mo kaya? How dare you make trouble in my western island? Men, drag him out. Nang hindi na hinintay na magsalita si Cassandra, dumilim ang mukha ni Divina habang nag-utos. Agad na lumitaw sa kanilang dalawa ang apat na alagad ng West Island na may kahangahangang aura. Hindi ito mga ordinaryong gwardya. Sila ay mga disipulo na maaaring tumanggap ng direktang mga order mula sa punong Vice Island, si Divina. Sila ang mga elite sa mga elite ng West Island at hindi bababa sa pro-founding stage. Sa katiting na lakas ni Jeff at Paul, wala man lang silang kahit kaunting pagkakataong lumaban. Sa sobrang takot ng dalawa ay umihi sila ng pantalon. Kung talagang kinaladkad sila palabas, kalahating baldado sila kung hindi patay. Mabilis silang sumigaw, "Teka! May mali sa karakter ni Terence, hindi siya karapat-dapat na maging prince consort." Nagkagulo ang karamihan. Si Terence mismo ay nataranta. Itinaas niya ang Jeff at Paul mula sa gilid ng kanyang mga mata. Wala siyang impresyon sa dalawa, ngunit malalim ang iniisip niya nang makita niya silang nakatayo sa tabi ng grupo ni Joshua. Oh! Hindi ito isinapuso ni Cassandra. Sa isang tingin, pinigilan niya ang mga aksyon ng apat na gwardya ng West Island. Bumaba ang tingin niya sa kanilang dalawa, senyales na magpatuloy. Ito ang kasal ni Nika, at hindi niya kayang maging pabaya. Bagamat nasiyahan si Cassandra kay Terence, kailangan niyang pag-isipang muli kung talagang may problema sa karakter nito gaya ng sinabi ng dalawa. Bagamat kalmado at banayad pa rin ang tingin ni Cassandra, walang kakaibang nararamdaman ang iba pang naruroon. Gayunpaman, si Jeff at Paul ay biglang nakaramdam ng isang bundok ng presyon. Ang nakatagong kamahalan at pangangibabaw sa kanyang mga tingin ay hindi isang bagay na mararamdaman ng mga tagalabas. Halatang walang pressure sa kanyang titig, ngunit hindi naiwas ang lumuhad ang dalawa. Wala silang pagpipilian, hindi sila pinakinggan ng kanilang mga tuhod. Sa panahon ng pagsubok, nakita namin ng aming mga mata kung paano nag-iibigan sina Terence at Remilyn sa sikat ng araw. Para magawa ang isang immoral na bagay, malinaw kung gaano kasama ang ugali ng batang ito. Paano magiging fuma ng West Island ang isang tulad nito? Hindi nakayanan ni Paul ang matinding pressure at mabilis na nagsalita. Oo, may ebidensya kami. Makikita mo sa sarili mo. Habang nagsasalita si Jeff, inilabas niya ang kanyang kamera at hayagang ipinakita ito sa lahat ng naruroon. Sa isang iglap, nagkagulo ang buong lugar. May mga abala sa lahat ng dako, at pagkatapos na makita ang nakakagulat na larawan, lahat sila ay sumipol kina Terence at Remilyn. Narinig ang lahat ng uri ng hindi magandang tingnan na mga talakayan, at ang gilid na patio ng Isla Masters Palace ay naging isang mababang klaseng bar, na puno ng malalaswang salita. Si Cassandra, na noon pa man ay mabait, ngayon ay may ganap na madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Kahit na siya ay medyo malayo, sa kanyang lakas, madali niyang nasabi na ang dalawang tao sa larawan ay sina Terence at Remilyn. Nagpadala na si Cassandra ng mga tao para imbestigahan si Terence at alam niyang marami siyang babae. Hindi lang siya kamag-anak ni Natalie at Jenny, ngunit marami rin siyang babae sa ibang lugar, maging sa mga lugar tulad ng Nakajima at East Continent. Walang alinlangan na ito ay isang lalaking may maraming swerte. Si Cassandra ay hindi masyadong nabigla sa resulta, at hindi rin siya nagpakita ng anumang kawalang kasiyahan. Mula sa kanyang pananaw, natural lamang para sa isang natatanging binata na tulad ni Terence na paboran ng mga babae. Kakaiba kung wala kahit isa. 4,749. Gayunpaman, ayon sa mga alituntuning ipinasa ng kanilang mga ninuno, kung si Terence ay naging asawa ni Nika, makakasama lamang niya si Nika sa pangalan sa buong buhay niya.
Hindi siya maaaring magkaroon ng ibang babae. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang feminist na lipunan. Bilang kahalili ng West Island, natural na kailangang maging huwaran si Nika para sa mga tao sa West Island. Gayunpaman, ang mga patakaran ay patay, ngunit ang mga tao ay buhay. Alam ni Cassandra na kung patuloy silang panghahawakan sa mga patakaran, ang West Island ay hindi kailanman makaka-recruit ng isang pambihirang talento tulad ni Terrence. Lalo lang silang hihina at hihina sa pag-iisa, at ang agwat sa pagitan nila at ng iba pang sky-class na mga isla ay lalago lamang ng palaki. Sa bandang huli, malilimot lang sila. Sa katunayan, maraming paraan si Cassandra para maiwasan ang tinatawag na ancestral rule na ito, ngunit may mahalagang premise. Bago ang mga bagay na ito ay maayos na hawakan, hindi ito dapat ilagay sa mesa at dapat gawin ng pribado. Ngunit ngayon, si Jeff at Paul ay biglang lumitaw sa oras na ito at lantarang ipinakita ang mga larawan sa lahat ng naruroon. Nagulo nito ang mga plano ni Cassandra, at siya ay nasa mahirap na posisyon. Sa sandaling ito, napakapangit din ang mukha ni Vanessa. Maaari niyang tanggapin ng pribado ang relasyon ni Terrence at Remilyn, ngunit nakakahiya para sa buong East Province na malantad sa publiko ng ganito. Agad na nagalit si Vanessa dahil sa kahihiyan. Bagamat lihim niyang kinasusuklaman ang kawalan ng respeto sa sarili ni Remilyn, ang pinakaayaw niya sa oras na ito ay sina Jeff at Paul, ang dalawang abala na may lihim na motibo. Ang ginawa nila ay hindi lamang nagpahiya sa kanya at sa East Province, ngunit nasira din ang reputasyon at integridad ni Remilyn. Ito ang pinakamahalagang bagay sa isang babae. Matapos maramdaman ang mabangis na titig ni Vanessa, hindi naiwasang matakot sina Jeff at Paul. Nakaluhod na sila sa pagtitig ni Cassandra, at ngayon, hindi man lang sila makuluhad ng tuluyan. Halos nakahandusay na ang buong katawan nila sa lupa, at ang kanilang mga katawan ay nanginginig na baliw at hindi mapigilan. Kahit na hindi sila mapatay ni Vanessa sa publiko, kailangan nilang sumakay sa treasured ship pabalik sa East Continent. Sa oras na iyon, ang Vice Principal ng Academy of Morning Pride ay maaaring patayin sila ng tahimik sa isang pag-iisip. Noon lang nagsisi ang dalawa. Nais nilang sampelan ang kanilang sarili at mahimatay. Bakit ngayon lang sila nakaisip ng masamang ideya sa isang sandali ng pagsinta? Ito ay simpleng panliligaw sa kamatayan. Gayunpaman, dahil ang mga bagay ay dumating na sa ganito, walang silbi ang pagsisihan ng dalawa. Sa pagharap sa hindi magiliw na mga titig ni Cassandra, Vanessa, at Divina, kaya lang nilang ihanda ang kanilang sarili at magpatuloy. Alam ng lahat na ang paglilitis sa pagkakataong ito ay may kinalaman sa kasal ng prinsesa, ngunit ginawa ito ni Terrence kay Remilyn sa panahon ng paglilitis. Malinaw niyang minamaliit ang lahat sa Western Island. Mabilis na binago ni Jeff ang kanyang puot. Tama. Ang ganitong uri ng tao ay may mababang moral. Hindi niya sineseryoso ang ganoong mahalagang pagsubok. Sa halip, nilabag niya ang moral ng publiko at pinaglaruan ang ibang babae sa sikat ng araw. Paano natin ipagkakatiwala ang prinsesa ng West Island sa ganoong tao? Tumanggo si Paul. Nakiisa rin ang mga tao sa kasiyahan. Namutla ang mukha ni Remilyn at nababalisa siya. Humiwalay siya sa kamay ni Vanessa at handang tumayo at sabihin ang totoo. Gayunpaman, nauna si Terrence sa kanya. Ayaw niyang linisin ni Remilyn ang kanyang pangalan. Bagamat walang namamagitan sa kanila, kahit na sabihin ni Remilyn ang totoo, hindi niya matatakasan ang katotohanang nasa ilalim siya ng kanyang damit para gamutin ang lason. Magdudulot pa rin ito ng hindi na maibabalik na pinsala sa kanyang reputasyon. Hehe. What's the point of saying this? Itong litrato lang ay sapat na para maging ebidensya laban sa atin. Dahan daw ang sabi ni Terrence. Nagulat ang lahat akalain nilang lahat na si Terrence ay lilipad sa galit dahil sa kahihiyan, ngunit ang lalaki ay umaarte na parang walang nangyari, na parang walang kinalaman sa kanya. Hindi kaya nagsisinungaling siya. Hindi ba ebidensya ito? Nakita na ng lahat, matibay na ebidensya ito, don't tell me gusto mo pang magquibble. Nang makita ito, mabilis na nagdesisyon si Jeff. Matibay na ebidensya.
Ang isang random na larawan ay maaaring gamitin bilang hindi masasagot na katibayan. Hindi mo kasalanan ang pagiging ignorante, ngunit hindi mo dapat kami tretuhin na tulad mo. Sabi ni Terence, hindi gaanong iniisip iyon. Ignorante. Paano tayo ignorante? Si Jeff at Paul ay hindi maiwasang magtinginan sa isa't isa. Ang iba ay nagpakita ng pagkalito. Sa anumang kaso, hindi sila nang ahas na sumali sa kasiyahan sa oras na ito. Kung hindi, sila ay talagang ituring na mga mangmang. Hindi kaya magiging katatawanan sila. Ang malungkot na mukha ni Cassandra ay hindi maiwasang mapangiti nang makita niyang kinokontrol ni Terence ang ritmo ng lahat sa pamamagitan lamang ng dalawang maikling pangungusap. Isang krisis na malapit nang mawala sa kamay ay napakadali niyang nakontrol. Parang hindi lang malakas si Terence, marunong din siyang makitungo sa mga tao. Hindi siya isang taong maihahambing ng kanyang mga kapantay, siya ay pambihira. Hehe, galing ako sa secular na mundo, at lahat ng phone at camera sa secular world ay may Photoshop functions. Madaling pagsamahin ang dalawang tao, at iyon ay magagamit bilang ebidensya. Naglakas loob ka pa ring ilabas ito para lokohin ang mga tao sa ganoong solemn na okasyon kung saan ang lahat ng pantas ay nagtitipon. Hindi napigilan ni Terence na matawa habang nakatingin sa dalawa na parabang mga tulala. Ang ganitong katangahang panlilinlang ay maaari lamang magpaloko sa ilang mga walang utak. Kung gusto mo akong lokohin, na taga-secular na mundo, hinihiling mo lang na mapahiya ka. Oo, tama si Terence bro. Kung gusto niyong dalawa, maaari ka ring mag-photoshop ni Jenny ng dalawa. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo, gawin ang anumang posisyon na gusto mo. Ni hindi mo magawa. Tumayo si Jenny sa tumunog. Ang kanyang mga salita ay nagpatawa sa lahat. Bagamat hindi nila naiintindihan ang ilan sa mga salitang ginagamit sa secular na mundo, lahat sila ay matatalinong tao na may aktibong utak, kaya hindi ito naging hadlang upang maunawaan nila ang kahulugan sa likod nito. Sa sandaling iyon, naging masama ang mga tingin nila Jeff at Paul, dahilan para mamula silang dalawa sa kahihiyan. Mayroon ka bang ebidensya na magpapatunay na totoo ang larawang ito? Agad na sinamantala ni Cassandra ang pagkakataong magtanong. Ito. Halata ang sagot. Sina Jeff at Paul ay parehong katutubo ng Sky-class island. Nakakabilib na alam nila kung paano gumamit ng camera. Akala nila sapat ng ebidensya ang isang larawan, pero sinong mag-aakala na mayroon pala ito? Ang dalawa sa kanila ay ganap na walang alam sa teknolohiya. Kung maipaliwanag nila ito ng malinaw sa publiko, kahit mga baboy ay lumilipad sa langit. Matapos ang mahabang pag-util, hindi na nila masabi ang kumpletong pangungusap. Sabik na sabik ang dalawa na pinagpapawisan. Kung hindi nila ito maipaliwanag ng malinaw, talagang mamamatay sila dito ngayon. 4,750. Ang paninirang puri kina Remilyn at Terence sa publiko, ang una ay ang mahalagang disipulo ni Vanessa, at ang huli ay nobya ni Nick. May isip ng isa ang mga kahihinatnin kung sila ay mahatulan. Mapalad man silang dalawa na mabuhay, mahahatulan pa rin sila ng kamatayan. Baka hindi na rin sila makabalik sa East Province. Nang malapit nang tumira ang alikabok, biglang tumalon si Harry at sumigaw, totoo man o hindi ang mga larawan, I have the best say. Taga-secular world din ako. Basta dalhin mo sa akin ang camera at hayaan mo akong tingnan kung may photoshopping function, malalaman ang katotohanan. Ang daming nakatingin sa kanya na parang nanunood ng magandang palabas. Malinaw ang intensyon ni Harry hanggat mailabas niya si Terence sa ring, mas makikinabang siya sa mga resulta ng pagsusulit. Kaya naman tuwang-tuwa siya. Alam ni Terence na hindi maganda ang mga bagay sa biglaang pagbabagong ito. Siyempre, alam niyang hindi photoshopped ang mga litrato, lalo na't DSLR ang camera ng kabilang partido. Walang Photoshop function sa lahat. Sinusubukan lang niyang lokohin ang dalawang idiot na ito. Imposibleng lokohin ang isang tao mula sa secular na mundo tulad ni Harry. Gaya ng inaasahan, nagsimulang magpaliwanag si Harry sa sandaling kinuha niya ang kamera. Sinubukan niyang mga tuwiran sa lahat ng nasa silid. Ito ay propesyonal at masinsinan.
Sa katunayan, nakita na niya ito. Kung hindi, hindi siya madaling tumalon. Nakakalungkot lang na lahat ng nandito ay taga Sky Class Island. Gaano man sila katalino o katalino, ang kawalan ng kaalamang siyentipiko ay isang hindi malulutas na problema. Bagamat gagawa si Harry ng ilang malalim na teknikal na termino paminsan-minsan, hindi ito nakatulong sa pagpapaliwanag nito. Sa halip, mas nataranta ang mga tao at umiling-iling sa isa't isa. Si Harry mismo ay isang dabbler. Mahirap ipaliwanag ang mga bagay sa isang bibig lang, lalo na nang pigilan siya ni Terence. Kinailangan niyang sakupin ang kanyang utak ng mahabang panahon para mapaniwala si Terence sa kanya. Tuyo ang kanyang bibig, at hindi niya makumbinsi si Terence. Ang huling resulta ay ang lahat ay hindi ganap na isang panig, at sila ay nag-aalinlangan pa rin. Bagamat nagdulot pa rin sila ng maraming problema kay Terence, hindi nila nagawang ibagsak si Terence ayon sa gusto niya. Ang resulta ay halos hindi kasiya siya. Ang isang maayos na semonya ng pagsasara ay naging debate sa agham. Ang pag-unlad na ito ay talagang hindi inaasahan, at hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Gusto ni Cassandra na tapusin ang komedya na ito, ngunit kailangan niyang isaalang-alang ang reputasyon ni Terence at Remeline. Kung bigla niya itong pinigilan, magchichismisan ang mga tao, at walang kwenta ang magpaliwanag. Sa makatuwid, ang lahat, kabilang si Cassandra, ay maaari lamang magpatuloy sa matiyagang pakikinig. Matatapos lamang ang pag-aaway na ito kapag nakagawa sila ng isang nakakumbinsi na conclusion. Hindi alam ni Remeline kung ano ang sinusubukang gawin ni Terence, ngunit naiintindihan niya kung ano ang sinusubukan nitong gawin. Nakahinga siya ng maluwag. Mabuti na lang at hindi na niya kailangang sabihin sa kanya ang nakakahiyang katotohanan. Nang makitang naiinip na ang lahat at ang paliwanag ni Harry ay paunti-unti nang nagiging epektibo, sinamantala ni Remeline ang pagkakataon na tumayo at mahinahong sinabi, "Island Master Ning, huwag makinig sa katarantaduhan ng batang mayaman na iyon. Si Terence ay nasugatan niya sa panahon ng pagsubok. Malaki ang sama ng loob niya sa amin, kaya sinisikap niyang siraan ang aming reputasyon. Siya ay masama. Oh, si Terence ang nasugatan niya." Biglang bahagyang nanliit ang bright phoenix na mga mata ni Cassandra. Kahit na hindi magdetalye si Remeline, sa impormasyong natanggap niya at sa iba't ibang reaksyon ng dalawang tao, halos mahihinuha niya kung ano ang nangyari. Naglaban sina Terence at Harry para sa Thunder Mystical Vine, at kitang-kita ang resulta. Pareho silang nakakuha ng Thunder Mystical Vine, ngunit si Cassandra ay halatang nasa panig ni Terence. Ang isang walang hiyang tao tulad ni Harry na hindi sumunod sa mga patakaran ay dapat mamatay. Tapos, lahat ng sinabi niya ay peke. No wonder hindi niya maipaliwanag ng malinaw. Pinandilatan ni Vanessa si Harry na may masamang tingin sa kanyang mukha. Siyempre, tutulungan niya ang kanyang alagad sa sitwasyong ito. Oo, kung tutuusin, hindi naman kailangang maging komplikado ang usaping ito. Nandoon pa rin ang kailan isang buhangin ng alagad na ito, na siyang pinakamakapangyarihang ebidensya. Napakaraming kalokohan ang sinabi ng paipong mayaman na iyon para guluhin ang atensyon ng lahat para makapangisda siya sa magulong tubig. Kasuklam-suklam na kontrabida, may masamang intensyon. Ngumuso si Remeline. Remeline, seryoso ka ba? Tuwang-tuwa si Vanessa nang marinig niya ito. Tumingin siya kay Cassandra, at agad nilang hiniling kay Remeline na i-roll up ang kanyang manggas. Ang kailan isang buhangin sa kanyang braso ay buo. Ngayon, wala nang pagdududa ang lahat. Iba ito sa mga larawan, na peking ebidensya. Ang kailan isang buhangin ang tunay na ebidensya. Pinatunayan nito na si Remeline ay hindi isang birhen. Kung tungkol sa pakikipagrelasyon kay Terence sa sikat ng araw, ito ay malinaw na isang maling pahayag. Ang mahigpit na tingin ni Cassandra ay dumapo sa buong silid, sa wakas ay dumapo kay Harry. She spoke calmly. What's your name? Harris Kang, right? I'm telling you, falsely accusing someone on the western part of the island is a serious crime. Ang tindi ng parusa ay hindi maiisip ng ordinaryong tao. Gusto mo pa bang magpatuloy sa pakikipagtalo? Ito. Hindi nakaimik si Harry.
Anong uri ng pangalan ito? Kailan pa ako naging Heres Kang? Gayunpaman, masasabi niyang kung magpapatuloy siya sa pagsasalita, hindi lang sayang ang laway niya, kundi baka malagay din siya sa gulo. Maaari lamang niyang piliin na tumahimik nang may hinanakit. Maaaring umatras si Harry kung ang mga bagay ay hindi maganda, ngunit sina Jeff at Paul ang mga salarin sila ay nasa isang mahigpit na lugar ngayon. Kung maling akusasyon ang pinag-uusapan, nandyan lang si Harry para makisaya, ngunit silang dalawa ang tunay na may kasalanan. Para sa inyong dalawa, hindi ko kayo paparusahan dahil sa inyong katayuan bilang mga disipulo ng East Province Academy. Walang pakialam na sabi ni Cassandra. Sige, sabi niya. Tumango si Vanessa at sumulyap sa kanilang dalawa na may malamig na ekspresyon. Haharapin ko kayo kapag nakabalik na tayo. Ang isang pangungusap na iyon ay nagbigay kay Jeff at Paul ng goosebumps. Sila ay tapos na para sa. This time, tapos na talaga sila. Sa pagkakataong ito, siya ay ganap na nahatulan ng maling paratang, at nahulog pa nga siya sa mga kamay ng kanyang amo. Anong kabutihan ang magagawa niya? Kung hindi dahil sa napakaraming taong nakatingin sa kanila, gusto na nilang makatakas ang dalawa. Gayunpaman, napapaligiran sila ng mga masters ng West Island. Hindi sila makatakas kahit na lumabas sila ng palasyo, lalo pa sa palasyo ng master ng isla. Madali silang mahuli ng mga master sa isang salita. Kung nangyari iyon, mas lalo silang mamamatay. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.